kung paano binubulag ng dyablo sa katotohanan ng mga tao. Paano nga ba? At sino ang mga tao na nais ng dyablo na bulagin sa katotohanan? Sa 2 Korinto 4:4, sinabi, nasa gitna nila ay binulag ng Diyos ng sistemang ito ng mga bagay, ang mga pag-iisip ng mga di sumasampalataya upang ang kaliwanagan ng maluwalhating mabuting balita tungkol sa Kristo na siyang larawan ng Diyos ay hindi makatagos. Sino muli ang binubulag ng dyablo? Napansin niyo ba ang mga salitang mga di sumasampalataya? Sa ating atas na paksa, ginamit ng tapat at maingat na alipin ang salitang mga tao. Ang mga tao ba na nais na bulagin ng dyablo ay ang mga taong hindi nananampalataya o yung ating pinangangaralan? Ating suriin ang konteksto sa Mateo 24:24. Kung inyong napansin, ang mga huling pananalita ay bumanggit ng ganito, upang iligaw kung maaari maging ang mga pinili. Kung gayon, paano binubulag ng dyablo ang mga lingkod ni Jehova upang gawin itong hindi mananampalataya? Bakit pag-iisip ng mga tao ang binubulag at hindi ang mga mata? Upang unawain, ating isaalang-alang ang karanasan ng isang circuit overseer. Kapag dumadalaw siya bilang pastor sa mga kapananampalataya na nasisiraan ng loob, malimit niyang itinatanong sa kanila, naniniwala ka ba sa Trinidad? Ang nanghihina ng loob ay karaniwan ng sasagot ng, siyempre hindi. Yamang alam nila na ito ay isa sa mga kasinungalingan ni Satanas. Tatanungin uli ng siyo, naniniwala ba kayo sa apoy ng impyerno? Bilang sagot, sabi nila, hindi. Saka ngayon sasabihin sa kanilang ng circuit overseer na may isa pang kasinungalingan, si Satanas na karaniwan ng hindi itinuturing na kasinungalingan. Inaakay niya ang kanilang pansin sa pahina 249 para po 21 ng aklat na maging malapit kay Jehova na nagbubunyag sa kasinungalingan na hindi tayo iniibig ni Jehova bilang individual. Iniulat ng circuit overseer ang positibong mga resulta ng gayong pagtulong sa mga nanghihina ng loob na kilalanin at tanggihan ang kasinungalingang ito ni Satanas. Tanong, bakit pag-iisip ang binubulag ni Satanas at hindi ang mga mata? Sapagkat sa pamamagitan ng mata, na ipapasok ni Satanas ang iba't ibang kasinungalingan sa kanyang pagsisikap na linlangin, bulagin tayo upang sirain ang ating espiritual na panimbang. Nagawa niya ito sa sakdal na taong si Eva. Ang pananabik na pagtingin sa ipinagbabawal na bunga ay humuntong sa pagsuway sa utos. Ang mga anghel na naging demonyo, nagkaroon din ng maling kaisipan dahil lamang sa pagtingin sa nagagandahang mga babae. Kaya paano binubulag ng dyablo sa katotohanan ng mga tao? Gaya ng isang maling kislap ng liwanag na maaaring bumulag sa literal na mata, ang nakabubulag na artipisyal na kinang ng liwanag na sinlubutan ay ginagamit rin ng dyablo upang bulagin ang pag-iisip maging ng mga pinili. Oo, kung ang ating mata ay hindi simple, maipapasok ng dyablo ang iba't ibang kasinungalingan sa kanyang pagsisikap na bulagin ang ating pag-iisip. Sinisikap ni Satanas na kumbinsin tayo na nagdudulot ng kaligayahan at kasiyahan ang material ng mga pag-aari. Subalit, ang kabaligtaran ang kadalasang napapatunayang totoo. Nais niyang maniwala tayo na magpapatuloy, magpakailanman ang baklakyot na sanlibutan ito, bagamat malinaw nating alam ang katibayan na nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Pinasisigla rin ni Satanas ang idea na walang masama sa pagtataguyod ng immoral na estilo ng pamumuhay, kahit ang bunga nito'y hinagpis at kalungkutan. Paano tayo makakaiwas para hindi mabulag ng dyablo
Ang ating pag-iisip, kailangan natin makapanatili sa pag-ibig ng Diyos. Ano pat sa Colossus 3:2 ay nagpapayo sa atin na kailangan nakatuon ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Sa katapus-tapusan, yamang nalaman natin kung paano binubulag ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng nakabubulag na artipisyal na kinang ng liwanag ng sanlibutan. Masasambit rin natin sa ating panalangin ang sinambit ng salmista sa awit 119, talatang 37. O Jehova, palampasin mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. Ingatan mo akong buhay sa iyong daan. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat, Father Sarmiento, sa iyong bahagi. Tunay na naging maliwanag kung paano binubulag ni Satanas ang mga tao. Sa paraan ng pagpapaliwanag ni Brother Sarmiento, gumamit siya ng mga istorya at karanasan. Para saan yun? Bakit kailangan yun kapag merong bahagi? Kumisan, di ba, makikita natin pag sa public talk na gumagamit ng mga karanasan, minsan may mga istorya sila. Ito'y nangangahulugan na upang idiin o patingkarin yung kanyang sinasabi na mas madali nating maintindihan. Yun ang kahalagahan ng paggamit noon sa paraan ng pagtuturo. Kaya tayong lahat ay nakumbinsi at naging maliwanag ang pagpapaliwanag na yon ni Brother Sarmiento. At pinasasalamatan natin siya sa bahaging yon at aantayin pa natin sa mga susunod na pagkakataon na kanyang pagtayo. Maraming salamat, Brother Sarmiento.